Good morning. Magandang umaga muli mga kapatid, mga minamahal at mga kaibigan sa buong sulok ng Pilipinas, gayon din sa buong mundo. Narito na naman tayo sa ating ikalimang bahagi ng pagtatalakay, Part 5 of the Mystery of God in Jesus Christ, with our subtopic, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Mga minamahal, ang Diyos na nagsakatawang tao sa panahon ng New Testament ay nangyari ito nang bumaba ang Diyos Ama mula sa langit. Ang Diyos Ama ay siya ang Espiritu Santo na habang bumababa mula sa langit, ang kanyang sinasabi, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. At ang Ama na siyang Espiritu Santo, sa kanyang pagbaba, tumahan siya sa loob ng katawan ng tao na ang pangalan ay Jesus. Ito ang sinasabing anak ng Diyos. Siya ang binabaan ng Diyos Ama na siya rin ang Espiritu Santo. Dahil ang pangaral ng Panginoon Kristo, ang Diyos ay Espiritu, sambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. So, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na bumababa galing sa langit ay kanyang sinasabi sa kanyang anak na kanyang babaan sa lupa, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang taon na ito ay 30 AD. Taon 30, na siya rin ang edad ni Jesus. Sa ganito ring taon, ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay ang pagsugo sa kanyang anak upang ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. Ang nakaalam lamang nito sa ganitong misteryo sa kapanahunan ng pagbautismo ay si Juan Bautista lamang. Sa kanya ipinahayag ng Diyos ang panahon ng kanyang pagbaba at siya'y tatahan sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. At sa ganitong pagkakataon, ang pagkasugo kay Jesucristo na siyang anak ng Diyos, na kung saan ang Diyos na Espiritu Santo na siyang Ama ang tumatahan sa katawan ni Kristo ay mismo ipinahayag ni Jesucristo sa sambahayan ni Israel na sumasa kanya ang Espiritu Santo at isinugo siya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha
at upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Juan 1:29 hanggang 34, Lucas Kapitulo 4, versikulo 18 hanggang 19. Sa ganitong pangyayari, sa pagbaba ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama sa katawan ni Kristo, ay ginawa ng Diyos Ama si Jesus na Panginoon at Kristo. Tandaan po natin, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, ang pangalan niya ay YHWH, otherwise known as Jehovah or Yahweh. Sa English ay Lord, sa Tagalog ay Panginoon. So ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, siya si Jehovah na Panginoon. At ang kanyang binabaan ay ang kanyang bugtong na anak ng pangalan ay Jesus. At ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay isinugo ang kanyang anak ng pangalan ay Jesus. Kaya itong si Jesus ay naging Kristo ng Diyos. Ibig sabihin, Jesus is the anointed Son of God. Siya ang Kristo na isinugo ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. At sa pangaral ng Panginoong Hesus, ay pinagaling niya ang mga may sakit. Nagpalayas siya ng mga demonyo na nanahan sa katawan ng mga tao. Pinagpasalita niya ang mga pipi. Ibinalik niya ang paningin ng mga bulag. At pinagpasalita niya ang mga pipi at ibinalik din niya ang pandinig ng mga bingi. Gayon din naman ay pinapalakad niya ang mga pilay. Iyon ang mga himala na ginawa ni Hesus Kristo. Ang himalang iyan ay pinagtatakhan ng mga Hudyo o ng buong sambahayan ni Israel. Dahil sa ginawang ito ng Panginoong Hesus, kaya nga siya tinatawag na Panginoon dahil si Jehovah na siyang Panginoon ay nanahan sa Kanya. At si Jesus ay naging Kristo dahil siya ay isinugo ni Jehovah na Panginoon upang mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya si Jesucristo ay pinagsikapang patayin ng mga Hudyo sa kadahilan ng ang kanyang pagpapagaling ng mga may sakit ay ginagawa niya ito sa panahon ng Sabat at nagalit sa kanya ang mga Hudyo. Nasusulat po ito sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo
15, I should say, Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 19 at 43. Ito po ang nasusulat, Juan 5, talata 16 hanggang 19 at 43. At dahil dito pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon ay gumagawa ang aking Ama at ako ay gumagawa. Dahil dito, nga'y lalo nang pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama, ang Diyos, na siya'y nakipantay sa Diyos. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ang anuman sa kanyang sarili kung di ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Kaya dito, mga minamahal, pinagtakhan ng mga Hudyo si Jesucristo kung bakit tinatawag niyang Ama ang Diyos. Kaya tinatanong nila si Jesucristo sa Juan 8:19. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroon ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking Ama. Kung ako'y inyong makikilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At ipinaliwanag ni Jesucristo sa Juan 8:29, at ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa sapagkat ginagawa ko lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. So, pinaliwanag ng Panginoon Kristo ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay sumasa kanya. Ibig sabihin, ang Diyos Ama ay tumatahan sa kanyang katawang tao. Kaya nga, ang Panginoon Kristo ay nagsabi sa kanila, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. I come in my Father's name. Ako at ang Ama ay iisa. So, sa pangaral ng Panginoon Kristo, ipinahayag niya na gumagawa siya ng mga himala. At ipinaliwanag din niya na hindi niya sariling kapangyarihan ang paggawa ng mga himala upang pagalingin ang mga may sakit, upang ibalik ang mga pandinig ng mga bingi, ibalik ang pagkakita ng mga bulag, ibalik ang pagsasalita ng mga pipi, at palakarin ang mga pilay. Sabi ng Panginoon Kristo,
ang Diyos Ama na sumasa akin ang siyang gumagawa ng mga himala. Wala akong kapangyarihan sa aking sarili, kundi ang Diyos Ama ang siyang gumagawa ng lahat ng mga bagay at ito rin naman ang aking ginagawa. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Mga minamahal, ito ngayon ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. Ipinahayag ng Panginoon Kristo sa Juan Kapitulo 5, versikulo 5. Kung ating basahin, Juan Kapitulo 5, versikulo 43. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. At ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tinatanggap. Gayon din naman, sabi ng Panginoon Kristo sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Mga minamahal, sa ganitong kalagayan, ipinahayag ng Panginoon Kristo sa sambahayan ni Israel na ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nahan sa Kanya ang siyang gumagawa ng mga himala sa kanilang mga harapan. At siya ay isinugo ng Diyos Ama na tumatahan sa kanyang katawan. Ngunit, hindi siya pinapaniwalaan ng mga Hudyo, bagkus nagalit pa sa kanya dahil tinawag niyang Ama ang Diyos. Lalo na nang sinabi ng Panginoon Kristo na naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ayaw pa rin nilang maniwala ang mga Hudyo dahil ang kanilang nakita ay tao. Nakilala nila na siya ay tao, anak ni Jose at ni Maria. At bakit magsalita siya na ang Diyos ay kanyang Ama? So lalong nagulumihanan ang mga Israelita. Ngunit ipinahayag sa kanila ng Panginoong Hesukristo na sumampalataya kayo sa akin. Nang nagsugo sa akin ay nanahan sa akin. Ang Ama ay suma sa akin at ako ay suma sa Ama. At naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Tandaan natin mga kapatid, ng pangalan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay Jehovah. YHWH. Si Jehovah ang tagapagligtas. Jehovah is the Savior. Na siya ngang tumahan sa katawan ni Jesucristo sa panahon ng bautismo. Kaya ang Panginoong Hesus
si Jesus ay ginawang Panginoon at Kristo. Bakit si Jesus ay ginawang Panginoon at papaano? Dahil ang Panginoon na siyang Tagalog ng Lord at ang Lord naman na English ay translation po ng YHWH or Jehovah na siyang pangalan ng Diyos Ama at siya rin ang pangalan na dinala ni Jesucristo. Kaya sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. I come in my Father's name. Ibig sabihin, naparito siya sa pangalan ni Jehovah. Ito ang naging katuparan ng Isaiah 9:6. Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Na ang pangalan daw ng anak ay tawaging makapangyarihang Diyos. Ang pangalan ng anak ay tawaging walang hanggang Ama. Tandaan natin, ang pangalan ay Jesus. Kaya si Jesus ay ginawang Jehovah at Kristo. Kaya nga tinatawag si Jesus na Panginoon. Ibig sabihin, tinawag siyang Jehovah. Sa Tagalog, Panginoon. Kaya ang pangalan ni Jesus ay Jehovah, tagapagligtas. Jehovah is salvation. Jehovah the Savior. Iyan ang pangalan na dala ni Jesus. At ang pangalang iyan na si Jehovah, siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Ama na walang hanggan. So sa kalagayang tao dito sa lupa na si Jesucristo, ang Kristo ang siyang isinugo, ang Kristo na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang Kristo na siyang katawan ng anak, katawang tao, hindi Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang pangalan na Jesus na ang itawag sa Kanya sa pangalang Jesus na siyang Jehovah na tagapagligtas ay Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Ito ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. So sa mata ng mga Hudyo, habang nangaral ang Panginoon Kristo, ang tingin sa Kanya siya ay tao. Kaya nagalit sa Kanya ang mga Hudyo.
Dahil tinatawag niyang Ama ang Diyos. Hindi naman kasi nila alam na ang Diyos Ama ay nanahan sa katawang tao na ang pangalan ay Jesus. Kaya kaharap nila ang Diyos Ama na hindi nakikita, ngunit ang kanilang nakita sa kanilang harapan ay ang anak ng Diyos na si Jesucristo. Yan mga kapatid, ang doktrina ng One God, the Holy One. Nang sabihin ni Jesus, ako at ang Ama ay isa, ibig sabihin, iisa sila sa pangalan. At ang nagsalita po rito ay ang Diyos Ama na lumalabas sa bibig ng bugtong na anak na si Jesucristo. Nakatulad ngayon sa ating panahon, nababasa natin ang Biblia. Kaya may sa isip natin, nakaharap natin ang taong si Jesucristo. Kung halimbawa na tayo ay nandoon sa kapanahunan ng New Testament. Habang binabasa natin ang Biblia, ilagay natin ang ating sarili na nandoon tayo sa panahon ng New Testament kung saan nakita natin si Jesucristo sa katawang tao. Ang kapahayagang ito ng Biblia, kung hindi mo maunawaan ang tinig ng Diyos, dahil ang tinig ng Diyos na siyang Espiritu Santo na nanahan sa katawang tao na si Jesucristo, siya ang Diyos Ama na nagsasalita. At ang kanyang tinig ay lumabas sa bibig ng bugtong na anak na si Jesucristo. Na kung hindi ka napahayagan katulad ng mga Hudyo, ay hindi ka maniwala sa mga sinasabi ni Jesucristo. Kaya nga sa ating kapanahunan ngayon, maraming naligaw sa kanilang pagkilala sa Jesucristo. Ang iisang Diyos na tunay ay ang Espiritu Santo. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Siya ay banal. Kaya tawag sa Kanya Espiritu Santo. At sambahin ang Diyos. Sambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nang sinabi ng Panginoon Kristo, ako at ang Ama ay isa, ang nagsalita rito ay si Jehovah na siyang Espiritu Santo na nagpapakilalang ako. Dahil ang pangalan ni Jehovah sa kapanahonan ni Moises, nang tinanong ni Moises ang Panginoong Jehovah, na ano ang sasabihin ko sa Israel? Kung ano ang pangalan na nagsugo sa akin. Sabi ng Panginoong Jehovah, sabihin mo sa sambahayan ni Israel na ako, yaong ako nga. My name is I am that I am. Ako si Jehovah na Panginoon. I am Jehovah, your God. I am the God of the Father. I am the God of your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Ako, yaong si ako nga. Kaya nagsalita dito sa kapanahonan ni Jesucristo ay si ako. Sino yon? Si Jehovah. Kaya nga, ang nakita nila ay ang katawang taong Jesucristo, ang nagsalita ay ang Diyos Ama na ang pangalan niya ay Jehovah
na ang nagsasabi sa kapanahonan ni Moises, ako, si ako nga. Ako, si Jehova, na Diyos ng iyong mga magulang, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Exodo, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15. At ito naman ngayon, sa kapanahonan ng New Testament, tinatanong si Jesucristo sa Juan 8:19. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakilala ako ni ang aking ama. Kung ako'y inyo nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Na ang ama na nagsugo sa akin ay suma sa akin. Ibig sabihin, ang ama na nagsugo sa kanya, si Jehova, na siyang Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo, ang pangalan ay Jehova, ay nagsugo sa kanya. Kaya sabi ni Jesucristo, naparito ako, isinugo ako sa pangalan ng aking Ama. So ano ang pangalan ng Ama? Jehova. Anong ibig sabihin ng Jesus? Sa Hebrew ay Yeshua. Jehovah is salvation. Iyan ang pangalan ni Jesus. Jehovah the Savior or Jehovah is salvation. Kaya ang pangalan ni Jesus at ng Ama ay iisa. Dahil ang pangalan ni Jesus ay tawaging Everlasting Father. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. So, Jesus' name is Jehovah, the Savior. Kaya nga, wala nang ibang tagapagligtas, kundi sa pangalan lamang ni Jesus, dahil ang pangalan ni Jesus ay Jehovah, the Savior, or Jehovah is salvation, which is, in Hebrew, Yeshua. Kaya nga, mababasa natin, Jesus saves. Jehovah saves. Yan po ang pangalan ni Jesus. Kaya, ang sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Sino ang nagsalita? Ang Diyos Ama na nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Lumabas sa bibig ni Jesus Christ. Narinig sa harapan ng mga Hudyo. Ang nakita nila ay ang Kristong tao. So, ang taong Jesucristo, yan po ay hindi Diyos. Ang tunay na Diyos ay si Jehova, na siyang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama, na nanahan sa katawan ni Jesucristo. Siya ang nagsalita, ang Diyos Ama, at ang kanyang tinig ay lumabas sa bibig ng kanyang anak, na siyang katawan at templo ng Diyos sa lupa. So, ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na ang pangalan ay Jehova, na tagapagligtas. Narating kapanahonan sa New Testament ay tinatawag na Jesus. Means, Yeshua or Jehovah the Savior, Jehovah is salvation. Iyan ang pangalan ni Jesus. Kaya nga sa Isaiah 9:6, si Jesus ay tatawaging Mighty God and Everlasting Father. So si Jesus mismo ay tawaging Ama. Ng mga mananampalataya. Pero tandaan natin, ang sinasamba rito na Diyos Ama ay ang Espiritu Santo, na si Jehova, na siyang Diyos Ama. Hindi nila sinasamba ang taong nasa harapan nila, kundi ang mga mananampalataya, ang kanilang sinasamba ay ang pangalan ni Jesus, dahil iyon ang pangalan ng Ama. Kaya ang sabi ni Jesus, I come in my Father's name.
Kaya nga sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 10 hanggang 11, hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. So, sa kapanahonan ng New Testament, ayaw maniwala ng mga Hudyo na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na ang pangalan ay Jehovah ay tumahan sa katawan ng anak na si Hesus Kristo. Kaya ang tingin nila kay Hesus Kristo, ordinaryong tao, kaya hindi sila sumasampalataya sa mga sinasabi ni Jesus. May sabi ni Jesus sa kanila, kung hindi kayo sumasampalataya, ay sampalatayanan ninyo ang aking mga sinasabi at ang aking mga ginagawa. Dahil ang Ama na suma sa akin, na tumatahan sa akin, ang siyang nagsasalita. Hindi ako nagsalita sa aking sarili. Hindi rin ako gumagawa sa ganang aking sarili. Kundi ang Ama na tumatahan sa akin, ang siyang nagsasalita. Kaya sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa, ibig sabihin, ang nagsalita roon, si Jehovah. Ang nagsabi, ako, si Jehovah mismo, na siyang Espiritu Santo, na tumatahan sa katawan ni Hesus Kristo. Lumalabas sa bibig. Kaya nga, ang Kristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya ang Kristo hindi Diyos. Mga minamahal, ang Diyos ay si Jehovah na siyang Espiritu Santo, na siyang Ama. At si Jehovah at ang pangalang Jesus ay iisa. Dahil Jesus or Yeshua means Jehovah saves. Kaya nga si Jesus ay tatawaging Emmanuel, God with us. God with us. Yung L doon, yun po ang singular form ng Elohim. Kapiling natin ang Diyos. Ang Diyos ay suma sa atin. Sino ang Diyos na suma sa atin? Hindi ang taong Kristo. Dahil ang taong Kristo, yun ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga binabato nila yun eh. Yun din ang hindi kinikilala ngayon ng mga tao. Dahil hindi naman alam ng mga Hudyo na si Jehovah na siyang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama, siya ang Diyos na makapangyarihan at everlasting Father. Ama na walang hanggan. Yan ang pangalan ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, I come in my Father's name, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ibig sabihin, yung pangalan ni Jesus ay Jehovah, at ako at ang Ama ay isa. So, si ako, na ang Diyos Ama na Espiritu Santo, ang nagsalita at lumabas sa bibig ni Hesus Kristo. Kaya ako at ang Ama ay isa. Si ako ay si Jehovah. Lumabas sa bibig ni Hesus Kristo, kaya inaakala tuloy ng mga Hudyo na si ako ay yung Kristong tao, kaya binabato nila. Ikaw na tao, nagpapakilala ka na kapantay ng Diyos, at
Inaari mo pa na ang Diyos ay iyong ama? Blasphemy, sabi sa kanya. Binabato siya. Yan, mga minamahal. Ang doktrina na one God, the Holy One. The name of Jesus is Everlasting Father. The name of Jesus is Mighty God. Ngunit ang Kristo na tinatahanan ng Diyos na si Jehovah, yun po ay tao, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sabi ni Kristo, kung makikilala ninyo ako, ay makikilala rin ninyo ang Ama, na hindi ninyo nakikita. Hindi ninyo naunawaan ang tinig na lumalabas sa akin. Hindi ako ang nagsasalita, kundi ang Ama ang nagsasalita. Sumampalataya kayo sa aking mga sinasabi dahil ang nagsalita ay ang Diyos Ama. Kung hindi kayo maniwala, ay maniwala kayo sa aking mga gawa. Iyan nagpatotoo na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay siyang tumatahan sa akin. Ibig sabihin, sa panahon ng New Testament, habang naglalakad ang Kristong tao, hindi namamalayan ng mga Hudyo na ang Diyos Ama ay kapiling na nila. Nasa harapan na nila mismo. Yun ang tinatawag na Emmanuel, God with us, si Jesus Christ. Tandaan natin, ang Kristo hindi Diyos. Yun ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang tunay na Diyos ay ang Espiritu Santo na Diyos Ama na ang kanyang pangalan ay Jehovah. Yan din ang pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus ay Yeshua, Jehovah saves. Jehovah is Savior, Jehovah is salvation. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa makipagtalastasan po kayo sa akin upang maunawaan po ninyo ang dinadala kong doktrina na siyang kapahayagan ng Biblia. There is only one God. Ang tawag sa Kanya ay pangalan ay Jehovah. Siya ang Espiritu Santo na siya rin ang Diyos Ama. Na siya ang bumaba galing sa langit at siya nagsalita, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan, at tumahan siya sa katawan ni Jesus, at si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Nagiging Panginoon at Kristo dahil si Jehovah ay tumahan sa kanyang katawan sa lupa. At ang kanyang katawang tao ay Kristo na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, ang Kristo ay hindi Diyos dahil iyon ay tao, larawan ng Diyos na hindi nakikita, ngunit the invisible God who is the Holy Spirit and is God the Father, siya ang tunay na Diyos. So, isa lang ang Diyos. Ang Diyos ay si Jehovah. Siya ang tunay na Diyos, siya ang tinatawag na God the Father sa pangalan ni Jesus. Jesus' name is Jehovah's name. God bless us all. This is Pastor Absalom Rabadon Jr. from the Philippines. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen.